Saan may tanong ako sa'yo, naglalaba ka ba ng damit gamit ang palo-palo? O high-tech ka na rin ngayon? Wala nang palo-palo kasi ngayon, Kuya Kim, di ba? Wala Di na. ba nakakasira ng damit yun? Pag pinapalo mo pala. Hindi naman. Hindi naman. Dahan-dahan lang. Tandaan. Pero Kuya Kim, may palong-palo pa rin tayo mga labandera na matitibay pa rin ang palo-palo at yan nga ang kanilang ginagamit para kumita sa paglalaba. Aba, yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Palo-palo. Tumpok-tumpok na labada ang kanilang nilalabhan kada linggo. Weekend racket ni Lila at kanyang mga kamag-anak ang pagtanggap ng labada. Pero sa halip na washing machine, mano-mano silang naglalaba sa ilog ng Barangay Maingaran. Palo rito, piga roon. Ang sinaunang paglalaba at pagpapaagos ng bula, ligtas nga ba sa ilog at mga residenteng nakikinabang dito? Sakay ng dalawang tricycle ang mahigit 10 labandera sa ilog. Naglalaba po kami sa ilog nung bata pa kami kasi doon kami parang malinis ang mga damit namin at saka doon lang din kami natututong maglaba sa ilog no, simula na hanggang ngayon. Pero hindi lang daw sila ang naglalaba rito. Marami pang naglalaba sa ilog ngayon kasi parang naiibsan yung pagod nila pag nasa ilog na. Kasi pag sa bahay kasi, nakakapagod talaga maglaba. Kasi paikot-ikot at saka papalit-palit ng tubig sa planggana. Una nilang pinaghihiwalay ang puti sa dekolor. Saka sisimulan ang mahaba-habang kusutan ng mga damit. Pagkatapos, buong puwersa nilang pupukpukin ang mga damit gamit ang palo-palo. Ang purpose ng pagpapalo ng damit para mawala yung mga sabon at hindi mabango yung damit niya pag natuyo. Kasi pag hindi mo yung paluan, nangangamoy din pag hindi natatanggal yung sabon. Matapos banlawan, ilalatag nila ito sa bato para patuyuin. 250 pesos ang kanilang sinisingil kada sako ng damit. 2 sako ng damit ang nilalabhan nila kada linggo. Ang pinagsabunan, pinaaagos naman nila sa ilog. Halos 10 metro raw ang inaabot ng mga bula roon. Paliwanag ni Gerardo Mogol, isang sanitation specialist, ang sabon ay may toxic substance na surfactant. Pero maaaring mawala raw ito sa ilog makalipas ang ilang araw. Ito yung nagiging dahilan para bumaba yung surface tension ng tubig. So pagka na-reduce na ito, the tendency of the surfactants is mag-mix sa water. Ang surfactants is capable to penetrate the cell membrane and cause toxicity to organism. There are microbes in the environment na kaya niyang i-degrade yung surfactants. Half-lives ng surfactants is inaabot ng 3 to 9 days. Hindi naman daw ipinagbabawal ng LGU ang paglalaba sa ilog. Hindi naman yung nakakasira sa kalikasan kasi yung sabon na ginagamit namin, hindi naman yun pupunta talaga yung sabon doon sa malayo. Possibly makarating sa dagat, but depende yan sa distance ng yung location na kung saan sila naglalaba and yung mouth of the rivers. But to determine the degree of pollution sa river system, there is a need to conduct water sampling and laboratory analysis. Washing ng clothes sa ilog ay hindi to covered ng the Clean Water Act of the Philippines. No? Ang tubig ay buhay, sa pang-araw-araw na gawain man o bilang kabuhayan. Gayunpaman, responsibilidad pa rin nating alagaan ito para mas mapakinabangan pa ng nakararami. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.